Ayan mga ka-Sunray, so for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano po natin winiringan yung ating 3DC solar inverter po natin. Tapos kinabitan po natin siya ng safety parameters and function niya, no? Para at least na iwas sira po tayo sa battery, iwas sunog, saka iwas sira ng gamit. Kasi hindi natin masabi kapag nag-function po yung inverter, is possible na makasira po siya ng masaselan na gamit. So, let's start na po. So, ito po yung ating 1 kilowatt na Snuddy 3DC na inverter. So, power on na po natin. So, bago po natin siya i-power on, i-share po muna natin kung ano yung wire na ginamit po natin at yung ating safety parameters na ginamit, no? So, dito guys, is nagkabit po tayo ng number 25 na battery cable. So, red and black. Positive and negative. So, power on po natin yung ating MCB na DC na 63 ampere. So, kung bakit 63, mas ginawa ko lang sensitive para just in case na magkaroon siya ng problema is automatic na magde-trip off yung ating circuit breaker. So, on na po natin. Tapos, on na po natin yung inverter. Ayan. Ayan, so ito po isang pure off-grid. Ayan, so meron na po tayong output na 220 volts. So testing po natin yung ating electric fan kung gagana na siya, no? Ayan, so hindi pa po siya gagana kasi nagkabit nga po tayo ng mga sabi nga ng iba is abubot. So sa akin, para sa akin guys, hindi po ito abubot, kundi isa lang. So isa lang po to sa mga paparaan ko para safe po yung aming installation dito sa aming bahay kasi is ang solar po is napaka-delikado. So dito guys is nagkabit po ako ng 220 volts power switch. Tapos na-connected po yan dito sa ating outlet connection po natin ng 5 volts, 12 volts, and 220 volts. So ito po yan yung kabuuan niya mga ka-Sunrays, no? Meron tayong 5 volts and 12 volts. So kung bakit po tayo gumamit ng 12 volts kasi meron po tayo dito na LVD na 12 volts. So as you can see, naka-off pa po siya. So on po natin. Ayan, so dito po yan connected. Ayan yung switch niya. Ito yung kanyang safety fuse niya, no? Meron tayong 3.5 dito sa ating panel fuse na 3.5 ampere na fuse. Ayan. So working na po yung ating LVD at yung ating SSR. So gumagana na po yung output natin, pero is nagkabit na naman po tayo ng another safety para safe po yung ating system. Tapos nagkabit rin po tayo ng AC na circuit breaker na 10 amps para naman dito sa ating overvolt and undervolt protection po natin. So once in-on ko na po yan, is maggagana na po yan, no? Ayan. So dito guys is makikita po natin yung actual voltage po ng ating inverter. So meron po tayong 227 volts. Ayan. Tapos makikita rin po natin during na ginagamit natin is yung ampere. Ayan. Tapos nakaset po yan sa overvoltage natin is 240. Ayan. Tapos undervolt voltage po natin is 210. So yan na po yung sagad niyan. Ayan, tapos itong overvolts natin yung ating overvolts gagawin po natin yan na 220 lang para safe po, no. Ayan. 230 lang yung sagad niya. So 230 lang yung ating overvolt protection. So ayan, power on natin yung ating electric fan. So hindi po rin gagana yan. So ngayon guys is etong breaker na to is 10 amps. Tapos is on na po natin yan para gumana po tong outlet. Nalagyan po natin ng watt meter. Ayan, power on po natin. Ayan, as you can see. Ayan. Meron tayong 44 watts. So gumagana na po yung ating electric fan. Ayan. So ngayon is
i-explain po natin yung function niya, no? So, ayan na po yung mga safety parameters niya naman. So, ngayon yung function niya, no? So, dito sa ating LVD at SSR natin, so ito po yung ating loading control na sinet po natin sa 12.0. So, ibig sabihin po, kapag na-meet niya po yung 12.0, yung load po natin is mag-o-off. Kasi po, hindi po natin i-allow na malobat po yung ating battery kasi naka-gel type lang po tayo para iwas po yung pagkasira ng ating battery. Tapos, itong solid state relay po natin is control naman po yan para sa AC connection. So, ngayon is may kukuhanin lang po ako na medyo malakas na gamit. Tapos isaksak po natin para makita nyo pong bumaba yung voltage. Sabayan po natin ang paggamit para makuha po natin yung 12.0. Tapos tingnan po natin kung ano po yung mangyayari. Ayan mga ka-Sunrise, so continue na po tayo sa ating vlog. So nakuha na po natin yung ating isa sa mga malakas po natin na gamit na water heater po natin, no? So ang average po nito is nasa 300 watts pataas. So ngayon guys, is-testing po natin. So dito po sa ating ginawa na design ng ating Snati 3DC na inverter is magka-cut off po yung ating outlet pero hindi po mag-off yung ating inverter. Ayan. So hindi po siya mag-off. So testing na po natin, no? Actual demo po tayo. So saksak po natin yung ating water heater. Ayan, working na po yung ating water heater. Tapos tignan po natin yung actual wattage po natin. Meron na tayong 331 watts. Tapos yung status charge ng ating LVD. Ayan, so sa ating AC load, no, ayan, is 12.21. Ayan po. So, pag na-meet na po si 12.0 is automatically na mag-off yung ating load. So, mag-off yung ating water heater. So, ngayon is i-off po natin sa pamamagitan ng pag-overload po natin, no? Overload, ibig sabihin, makukuha natin yung voltage, no? Magdadrop po yung voltage. Ayan, na-meet niya na po at namatay na po yung SSR po natin. Nag-power off na po. Pati yung ating overboard protection. Tapos, hindi na rin po gumagana. Ayan, bumalik po uli. Kasi magre-reconnect po yan ng 12.7. Ayan. Ayan. So, yung ating water heater naman mga ka-Sunrise is kayang-kaya niya, no? Ayan, no? Kaya-kaya niya naman yan. Pero pagka mag-iinit lang po kami, dahil naka-solar lang po tayo by capacity, is 1 by 1 lang po yung gamit. Tulad yan, mag-iinit kami, naubusan kami ng gas, is pwede po kami mag-iinit ng tubig, no? Ayan. Ayan. So, that is for today's vlog mga ka-Sunrise.